Parents, tanong ko po sa inyo ngayon, paano mo tinuturuan yung mga anak niyo tungkol sa pera? Pero kung ikaw mismo ay nahihirapan din, 'di ba? Hindi mo alam paano manage yung sweldo mo, panay ka ng add to cart, kulang ka sa discipline. Paano mo matuturuan ang anak mo? Welcome back to Happy Spouse, Happy House. Ako po si Coach Chinky at today medyo real talk lang po tayo. Usapang pera po tayo pero hindi to tungkol sa pag-iipon, hindi to tungkol sa pagbabudget, tungkol to sa pagpapalaki ng anak nyo na maging responsable sa paghawak ng pera. Kasi sa totoo lang, minsan mabilis na magturo pero mahirap talaga gawin. Minsan may sinasabi tayo, meron tayo mismo hindi tayo ginagawa. Sinasabi natin sa anak, oh anak, mag-ipon ka, pero ikaw hindi ka nag-iipon. Anak, wag mo ubusin ng perang baon mo, pero ikaw naubos mo yung pera. Anak mahal yan wag mong bibilhin yan, pero ikaw pag may nagusto kang bili ka naman ng bili. Familiar ba? Ilang beses mo na yan sinabi, pero tanong, naintindihan mo ba talaga? Alam mo, I just like to tell you, teaching kids about money, what I've realized, it's not about what you say, it's how you live eh. In other words, you got to walk the talk. Kung hindi nila nakikita na responsable ka sa pera, chances are, di rin sila magiging responsable. Kung hindi nila nakikita nag-iipon ka, hindi rin sila mag-iipon. Kaya nga, tanungin natin ang sarili natin. Do you believe that you can never teach what you do not know? You can never give what you do not have? Agree? Kaya tanungin mo na sa sarili natin, kailan ka bang unang natuto tungkol sa pera? Tuto ka ba nung wala ka pang pera? O natuto ka nung ikaw ay nagkapera na? O natuto ka dahil nagkamali ka na sa pera? And reality is this, most of us, we learn the hard way. Yun nga, natuto tayo sa ating mga pagkakamali through our experience. Pero imagine if our kids didn't have to learn from their mistakes. Imagine, bata pa sila, nasa tamang mindset na sila, na kailangan nila talagang maging isang responsableng tagahawak ng pera. They need to become good steward. Hindi lang gastos ng gastos. It will save them a lot of pain. It will save them a lot of hurts. Do you agree? Kung gusto niyo talaga maging successful ang anak niyo sa paghawak ng pera, mag-umpisa po sa atin. Hindi ko makalimutan tuloy ang usapan namin ng isang tatay na sinasabi niya, I do not know why my son is acting like a monkey lately. Alam minsan natatempt akong sumagot, maybe the son sees a bigger monkey at home. Di ba monkey see, monkey do. We model what we teach. Hindi pwedeng utos ka na ng utos pero ikaw hindi mo ginagawa. Naalala ko tuloy nung ako ay one time sasakyan, pinapagalitan ko yung anak kong lalaki. Kakausapin ko na siya, pinark ko muna sa tabing kalsada. Pero nasa loob kami sa sasakyan. Tapos nung kinakausap ko na siya, hindi siya nakikinig sa akin. Nainis ako lalo. Tapos may tinuturo siya. Kasi tinuturo ko sa kanya yung right manners eh. And ma'am yung konti, sabi niya, what are you pointing at? Tapos nakita ko sa sign, no parking sign. Nagtuturo ako ng tamang values pero mismo ako, lumalabag na pala ako. Question, pag nag-iipon ba yung mga anak mo, nag-iipon ba sila dahil na-inspire sa'yo o natakot sa'yo? Pag sila ay sumusunod sa utos mo, sumusunod ba sila dahil gusto nila or dahil napilitan lang sila? I do believe it's very important to instill discipline. Magkaroon tayo ng mga rules. But one thing I've learned in life is this. Rules minus relationship is equivalent to rebellion. Kailangan may relasyon tayo. Okay na magkaroon tayo ng rules pero wag natin kalimutan ng puso. Teach them about money. Money is just a tool. But it's also a test, a training ground. Parang tatanungin mo, bakit mo gustong bumili niyan? Papaliwanag mo sa kanya. Di ba sabihin mo, gumawa siya ng thesis at term paper. Hindi na makakabili yan. Bakit mo gustong bilhin yan? Kaya mo ba yan? Napag-ipunan mo na ba? Afford mo na ba? Pag natuto silang mag-decide, doon lumalalim ang values nila eh. One of my child is asking me to buy a shoe worth 30,000+. And I politely agreed. Sabi ko, bata pa yung anak ko 30,000+. Sabi ko, agree ako, bili tayo ng sapatos sa ganyan. Pero tanong ko sa kanya, bakit? May sapatos ka naman luma na eh. Sira na ba? Hindi pa. Hintayin mo muna masira. Huwag niyo sabihin niya kasi bukas sira na yan. Sabi ko, hindi. Habang nasusuot mo pa, habang okay pa siya, huwag mong palitan. Gusto ko na. O sige, kung gusto mo, papayag ako sa 30,000+ na sapatos with one condition. Anong condition? 50-50 tayo. 50% sa'yo, 50% sa akin. Meron na ba siyang sapatos na 30,000+? Wala. Wala siyang kalahati nun eh. Kaya nga, very important. Our family, we teach them to save before they spend. Meron silang tinatawag na mga ipon can or ipon box. Ito ang simula. Pero ang purpose niyan talaga, maturuan sila ng delayed gratification. Hindi porket gusto niya, bibili niyo agad. Hindi porket na tinuro niya, bibili niyo agad. At kung hindi niyo binigyan, mag-iimo-imo. No, sa amin, di uobra yan. Sa amin, lahat ng mga gusto mo sa buhay, pangailangan bibigay ko sa'yo, pero pag kagustuhan, kailangan pag-ipunan mo yan. Kaya I just want to talk to you right now as a parent.
Usapang malalim tayo. Anong pinakita mo sa anak mo lately kapag ikaw ay financially stressed? How do you respond when you're financially stressed? Pag bumibili ka ba ng gadget, inuutang mo o iniipon mo? Do you teach contentment to your kids or compliance? Ikaw mismo, mareklamo ka ba or matuto kang magpasalamat? I just want to remind you, your kids are watching. More than what you say, they will follow how you live. Mga magulang, again, this is gentle reminder lang po. Bago kayo matulog, tanungin mo yung anak mo, kung may 100 peso o 1,000 pesos ka, anong gagawin mo? Pag gastos ang sinabi mo, alam mo na agad. Please listen to them, don't judge. You might be surprised sa sagot po nila. And maybe, yan ang simula ng mas malalim pang conversation nyo with your children. Pag-usapan nyo tungkol sa pera. I hope that this episode also have enlightened you, mga ka-friendship, on how to discuss with paano turuan yung mga anak nyo tungkol sa pera. Tatandaan, it's not about the money that you leave. It's about the legacy that you will live. I hope that this episode have really encouraged you, and please do follow us. Huwag niyong kalimutan sa Happy House, Happy Spouse. Remember, we are here to build stronger marriages one family at a time because kami naniniwala, bawat pamilya ay may pag-asa.